Sa iba pang mga balita, nakatakdang isara ng aabot sa 2 taon ang San Juanico Bridge upang isailalim sa isang emergency repair. At bilang tugon sa magiging epekto nito, nagbabalak ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magtayo ng isang parallel bridge habang nagpapatuloy ang naturang pagkukumpuni. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Plano sana magtayo ng Department of Public Works and Highways ng parallel bridge na magkokonekta sa Samar at Leyte. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ito ang orihinal na plano ng ahensya bago tuluyang isara ang San Juanico Bridge para sumailalim sa major rehabilitation. Pero sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Bonoan na nakapagsagawa na ng preliminary assessment sa San Juanico at dito napag-alamang kailangan na nito ng emergency repair. They recommended an immediate pawasan yung load that is going through. Kasi napapansin na nila na medyo nagwawabol yung sa mga approaches naman. Approaches yung approaches naman. Hindi yung main structure. There are two or three segments yata na napansin nila na kailangan kumpunihin kaagad. At kailangan bawasan na yung load na dumadaan for the time being. Ayon pa kay Bonoan, natapos na ang feasibility study para sa itatayong tulay na popondohan sana ng Japanese government. Ito ani ang magdudugtong sa Barangay San Juan sa Santa Rita, Samar at Barangay San Isidro sa Tacloban, Leyte na mas mahaba aniya sa San Juanico Bridge. Samantala, posible namang tumagal ng hanggang 2 taon ang isasagawang pagkukumpuni sa naturang tulay. Sa ngayon, patuloy na ipinatutupad ang load limit kung saan bawal munang dumaan ang mga sasakyang may bigat na 3 tonelada o mas mataas pa. Pinag-aaralan din ngayon ng DPWH at Philippine Ports Authorities ang paggamit ng mga barge na siyang magdadala ng mga pampasaherong bus sa kabilang isla. Bukod pa ito sa pagkuha ng mas malalaking vessel na layo naman magkarga ng mga delivery trucks. Sa kasalukuyan, magtatayo muna ng pansamantalang mga terminal sa bawat dulo ng tulay para sa mga commuter na kailangang tumawid, habang magsasagawa naman ng rerouting para naman sa mga heavy vehicle. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.